Good day mga ka-Teamswido. Sa araw ngayon, ang topic natin ay paano mag-install ng 1-gang, 2-gang at 3-gang na outlet. So syempre, same din sa ating ginawa na process sa switch. Then, kanyang plate. So ilagay muna natin ang kanyang outlet. Yan. Kung gusto nyo sa 1-gang lang, ganito lang kanyang itsura. Ayan. Kapag 2-gang, syempre, sa taas at sa ibaba. At sa 3-gang, syempre, ang tatlo. Ganyan lang. Yeah. So, ganyan, 3-gang. So, ganyan. So, ikakabit na natin para hindi tayo mahirapan. Siyempre, gagamit tayo ng flat screw. Una, ipapasok muna natin yung ating first. Yan. Same process din. Yan. Paglabas ang ating drive flat screw, yan. Paloob ang itong pin niya. At ibalik ulit. Yan. So, yan. Isa naman. Same din hanggang sa pangatlong outlet natin. Huli. So ayan. Meron naman din kayong mabibiling na fix na outlet. So ito lang. Sa next naman, magta-tap tayo ng wire dito para sa kanyang connection. So yan, nakabit na natin yung ating outlet, ang 3-gang. So type ng ating outlet ay hindi siya plug-in, yung siyang screw or bolt type. Yan. Siyempre, magta-tap tayo, magsi-series tayo para mabigyan yung ibang outlet natin ng linya. So siyempre din, ganito lang. Ang haba nito ay 2 inch at yung putol ng kanyang insulator ay nasa 1 cm lang. Siyempre, i-bend lang natin ito tulad nito. Ayan. At ipasok natin. Ganyan. Sa first na outlet, sa pangalawang butas. Sa second outlet, sa unang butas. Ayan. Make sure lang na may maluwang to para mapasok ng madali. Yan. Siyempre, kung hirap, gamit tayo ng technique. Kaya, so yan. Higpitan. Huwag muna nating higpitan dito. Kasi mag-series pa to sa kabila. So, sunod na natin. Bend natin. Yan. Next. Gamit na yung flyer. So, pwede na nating higpitan yung gitna at yung huli. Yan. Ito, huwag muna pinakauna dahil magtatap pa tayo ng ating line 1 sa source sa ating kuryente. Yan, higpitan. Sakto lang yung higpit. Ganyan sa kabila. Yan. So sa kabila naman, same din na process. Magsi-series din tayo. Bend natin yung ating conductor.
Sandali. Meron pang isa. Yan. Yan. Ito. So, higpitan natin na ang gitna para hindi siya matanggal. At sa ilalim. So ayan, tapos na tayo mag-tapping ng series para hindi siya mahirapan pumasok sa ating utility box. I-bend lang natin yan. Ganyan lang natin. So ganyan lang. And then maglalagay tayo ng line 1 at line 2. Hindi kagaya ng switch, dito lang, isang linya lang, line 1 at kanyang putol patungo sa outlet. Ito, naka-series ito kasi dalawang linya para sa ating outlet, ang line 1, line 2. So every line merong 110 volts, so total of 220 volts sa ating linya kasi yung area natin ay line to line. So ayan, ito ang line 1, magre-represent ng ating source. Ayan. Saka natin, pinakauna ay higpitan para hindi na matanggal. Mas maganda yung plug-in type. Pero mas pabor ako dito kapag gusto mong ulitin, mas madali lang. Kaysa doon, mas madaling mabali yung pin niya. Sa kabila, ito naman magre-represent ng line 2. Ayan. Higpitan natin. So, yan. So, ayan. Tapos na. Madali lang. Line 1. Yan. Ilagyan natin ng nag-tap tayo ng series para mabigyan na, o ma-distribute siya kanyang current at voltage hanggang sa outlet number 3. Same din. Yan. Sa line 2. So, sure tayo na hindi siya mag-short kasi nakaseparate naman yung ating line 1 at line 2. Kung meron kayong tester, pwede nyo magkanda kayo ng test para ma-determine nyo kung short o hindi. So, ito kanyang itsura kapag tapos na ang ating outlet na 3 gang. So, siyempre, kung gusto niyo ng isa lang, so, ganyan lang. Merong lalagyan ng isa dito. Pag isa lang, ayan. Yan ang itsura niya. Kapag dalawa, ito, ayan, tugang. So, ayan, sana may nakuha kayong, so, may idea kung paano ito i-assemble. O, meron naman talagang binibentang assemble na fix na talaga. Kaya pinakita ko itong video tungkol sa ating switch at outlet para kapag magdi-discuss na tayo ng mga lightning diagram, hindi na ako mag-focus dito sa wiring connection na ako pupunta. Mag-direct na ako kasi meron naman tayong separate na video tungkol dito. So, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment para sa aking video ngayong. Thanks video, Metric.